huwag patulpo. Napag-usapan naman lang rin natin na kailangang itaas ang dignidad ng mga kababaihan. Dahil nga, pag sinabi ng babae na nasisira ang relasyon nila o nag-iba ang turing nila sa kanilang asawa dahil sa sinasaktan sila nito, parang tanggap na natin pagsabihin na, nagdadahilan lang yan para i-justify ang kalukuhan na ginagawa nila. Sa video na to, from 4 years ago, 3 years ago, ako mismo di ko masisisi yung tao na pumunta sa tulpo. Matagal, nagtimpi yung tao at nag-isa lang siya dito sa Pilipinas. Marami nga siyang mapuntahan na ahensya ng gobyerno para sa problema niya, pero hindi natin kasi maiiwasan nakikiling tayo sa kababayan natin. Kaya this time, iwasan natin mapatulpo. Lalo na yung mga kababaihan natin na nakipagrelasyon sa mga banyaga. In the past kasi, nauso yung makipagrelasyon ng Pinay para umangat yung buhay nila at ng pamilya. May mga mag-asawa nga na na pinapayagan yung partner nila na magkipagrelasyon sa foreigner para pagkapirahan ang mga ito. Pag maubos ang pera, yun na, babay na. O pag wala palang pera kasi mahirap lang din dun sa kanila, babay na rin. Dito na po ito nahihirapan eh. Yung sa hiwalayan. Kasi invested na yung tao sa pamagitan ng pera, pero lalo na sa pagmamahal. Kaya mahirap na ang pag-usapan ay hiwalayan. Kadalasan, iniwan na lang bigla. Iniwang luhaan. May mga insidente na, dahil hindi talaga, syempre, pag medyo may edad na yung hindi talaga alis yan kasi dyan na yan eh. Naka-invest na dyan, nakapunta na ng bahay. Minsan, sad, pero nangyayari ito. Ako mismo ilang incident na pinapatay at nililibing na lang doon sa mga bakuran. Ito yung mga gawain na nagpabababa ng paningin ng mga dayuhan sa ating mga Pilipino. Sad to say, marami pa rin tayong nababalitaan na ganito. Unfair para sa mga Pilipino na nagmamahal ng tunay na foreigner. May mga nagmamahal naman talaga ng totoo. Yung iba lang nakakasira lang dahil sa kanilang mga kagaguhan na ginagawa. Kasi nakakabit sa kanilang isip na pera lang ang habol natin. Sana may balik yung panahon na ang tingin sa ating kababaihan ay kaibig-ibig. Yun naman lagi at first, yun naman talaga, di ba? Mapagmahal yung magaganda yung mga Pinay, mapagmahal, maaruga. Sana mawala yung mga impresyon na tumatak sa mga na masama sa mga Pinay dahil sa ginagawa ng mga katulad ni Jocelyn. Dahil napatulpo si Jocelyn, nagreklamo yung asawa niya kasi nakipagrelasyon siya tapos iniwan na lang siya. Tapos pinakilala yung gusto ni Jocelyn na yung kilalanin na ama nung anak niya ay yung karelasyon niya. Wala siyang maibigay na justification kaya sinabi na lang niya na kasi mabaho hindi niya naliligo, ganito, mahilig sa sex. Isiniwala siya sa buong mundo ang mga bagay na dapat nabago niya. Kasi siya ang may relasyon sila eh, mag-asawa sila. Dapat, ito yung dapat ito yung gawin mo, tapos maligo ka. Mapag-usapan naman talaga yan kung ginusto niya. Ito yung magandang example, no? Ito yung magiging example sa pangit na bagay na ginagawa ng Pinay. Na pagtapos mo no gamitin yung tao, iniwan mo lang basta-basta. Kaya girls, kayong mga girls na may mga apap dyan, iba talaga ang buhay. No? Pagka ganun. Medyo angat tayo ng konti, apam ba yan o ano ba yan? Ito yung chance. No? Ito yung chance nyo na mabago yung image ng Pilipinas sa ibang bansa. Lalo-lalo na kung sino yung nakarelasyon nyo, kung taga saan yung relasyon nyo, dapat i-mag-define nyo yung kabutihan ng loob ng mga Pilipina. Na ang mga Pilipina ay mapagmahal at karapat-dapat na mahalin. Para naman in the future, mabigyan ng mga chance yung iba, yung lalo na yung mga kabataan natin. At least mabago na, no? Para yung mga kunyari, yung mga anak natin, yung mga apu-apuhan natin, no? Kung ganito pa rin ang tingin ng mga foreigner sa ating mga babae, walang chance nga makahanap ng true love yung talaga, yung mga kabataan. Pag darating na ang kanilang time na it's their time to shine, imbis na totoong pagmamahal dapat yung ibigay nila, mapasama pa dahil sa mga impression na ganito. So girls, be good to your partners and husband ng taga-ibang bansa para di kayo mapatol.